Ang sabi po ng awit ay, share your faith. Isang magandang pagtugon sa panawagan ng Diyos na ibahagi natin ang ating pananampalataya nang walang pagkahiya. Sapagkat ang pagsasabi at pagbahagi ng salita ng Diyos na meron pong kalakasan, may pagtitiwala at may pananampalataya ay nagpapahayag ng ating mabuting relasyon sa ating Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ay mga kapatid ay sakayin sa ating po mga promotions. Ngayong taon tayo po ay nagdiriwang ng Harvest 2025. Ang Harvest 2025 po ay isang initiative program or activity mula po sa tanggapan ng General Conference upang ang bawat isa sa atin po ay makibahagi sa gawain ng paglilingkod sa pamagitan po ng pangangaral. Ngayon po araw ng Sabbath, ito po ay stewardship. Every first Sabbath of the month ay nakalaan para sa stewardship department. At bahagi ng pagiging katiwala, mga kapatid, tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang gawain na atin pong patuloy na gagampanan. At ito po ang gawain ng pangangaral. At ang pangangaral ay hindi lamang po ginagawa ng isang beses, kundi ito po ay lifestyle ng bawat isa sa atin. Bahagi po ito ng ating pong tungkulin, bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang 1 year evangelism from January to December, inaasahan po mga kapatid na lahat po tayo, maging bata, matanda, tayo man po ay nagipin sa wala o ano man ang ating pong katayuan sa buhay, tayo po ini-invite na tayo po ay halupilo, tayo po ay makisangkot sa banal na gawain ng Diyos upang magdala ng mga kaluluwa sa kanyang pangalan. Ito po ay isang magandang opportunity para sa maraming iglesia. Bakit ko nasabing opportunity sa bawat iglesia? Sapagkat marami pong iglesia ang nag-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Church anniversary, founding anniversary. Ang iba sa kailan ay nasa 100 years na mataas. Ang ilan ay nasa 50 below o kung ano man ang kailang kalagayan. Datapwat na natili ang bantayo ng Panginoon sa lugar na ito na wala pong naitatanim pa ng ibang mga anak. Kaya ang Diyos ay nagpanukala sa pamamagitan ng iglesia na tayo po'y makisangkot at gawing opportunity ang pagkisangkot sa Harvest 2025 upang mag-asik ng mabuting binhi ng Ebanghelyo sa lahat ng mga lugar na ating pupuntahan. Kaya sa umaga po ito, sa maikling panahon ng ating pag-aaral, ay may kinalaman po sa pagkatawag. Okay? The call to share the evangelism. At ang ating pong text ay masusunod po sa Matthew chapter 28, 19 and 20, na ito po ang binasa sa atin ni Brother Peter. Alam ko po mga kapatid, ito po yung alam po natin at memorize po natin lahat. Ano po ang sabi? Go, therefore, and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Tayo po yan. Nakita po namin yung Diyos makapagitan sa lahat. Kami po ay nagagalak na ngayong araw ng Sabat ay muli po kami makaaral ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po na ang Espiritu na inyo pong isinugo ang patuloy na nangungusap sa bawat yan sa amin na sa pamagitan ng aming pong pag-aaral ay higit po kami na magkakaroon ng mabuting pagtalima sa kanyang mga salita
upang ganapin namin ang mga bagay na ito upang sa gayon umusbong sa aming mga buhay ang espiritu ng pagbabahagi ng mabuting pabalita ng Ebanghelyo upang ihanda ang mga tao sa nalapit ng pagparito ng aming tagapagligtas. Ito pong talagang ito na aming pong binasa ay ito pong paspasan upang mag-usap sa bawat sa amin, ihanda ang aming mga puso sa pagtugon sa kanyang kalooban sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung sakali pong mga kapatid kung tayo po ay napunta sa beach at nagkaroon po tayo ng tinatawag nating church outing or church retreat, kaya ay church swimming. Samantalang tayo po ay nasa panahon ng kasarapan ng ating pong paliliwan. Iba-iba nagpapahinga sa ilalim ng punong kahoy at ang iba naman ay kumakain. Pero maya-maya ay nakarinig tayo ng isang sigaw ng tulong! Tulong! Na sa ating pong paglingon at hinahanap natin kung sino ang sumisigaw ng tulong ay nandoon pala sa tubig, sa dagat, at siya ay nalulunod. Ano ang ating gagawin? Ano ang iyong gagawin? Siyempre, meron tayong gagawin. Okay, mga kapatid. Ang ating pong gagawin ay ating po siyang iligtas. At kung maaari, ay matala po natin siya doon sa dalampasigan upang masecure natin na siya ay ligtas. Tulad po ng pagsagip sa isang taong nawawala, sa isang taong nalulunod. Ang ating pong kasalukuyang kapanahunan, marami din ang nalulunod. Nalulunod sila sa kasakiman. Ang iba ay nalulunod sa makatutong mga bagay. Nalulunod sila sa lahat ay binibigay ng salibutan ng mga offer na nalupat, nakakalimutan nila na sila pala ay nalulunod. Ano po ang tungkulin natin? Ang tungkulin natin, mga kapatid, tayo po ay mga lifeguard. Tinitingnan natin kung sino ang mga nalulunod. At sapagkat tayo po ang mga lifeguard, pag nakita natin ang isang kaibigan nalulunod, tungkulin natin na siya ay ating sagipin at ating po siyang nalihim sa ligtas na lugar upang siya ay makaranas ng kaginhawaan at kapiyakan. Dito po sa talatang ito ng Matthew chapter 28, 19 and 20, ito po ay nagpapahayag sa atin ng ating pong tungkulin. Ito pong talatang ito ay hindi po nagsasuggest sa atin na kung ano ang ating pong gagawin, kundi ito po ay nag-uutos sa atin. Kaya po yung salita na go. Therefore, dito po, bago po natin pagiging po yung chapter 19, doon sa verse 18, ay sinabi ng Diyos doon na ang lahat, okay? Ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob na sa atin. Sino po ang nasasabi? Ang nagasalita po si Jesus. Ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob na sa atin. Kaya dito sa verse 19, sapagkat si Jesus na ang may-ari ng lahat ng bagay, ipinagkaloob na sa Kanya. Ito po ang Kanyang sabi sa atin. Go ye therefore. Okay? Kung magkagayon, pumayo kayo. Ito po ay isang utos, mga kapatid. Hindi po ito isang suggestion na ating pong gagawin, kundi isang maliit na utos na sinasabi ng Diyos na tayo po ay makibahagi sa Kanyang mabuting gawain. Tingnan po natin ang foundation ng evangelism. Sapagkat ang bawat sa atin minsan, tayo po ay pumupunta, humahayo tayo, at sa ating paghayo ay para nakukulangan tayo sa anong ating mga resources. Datapwat ang pundasyon ng evangelism, mga kapatid, sa ating paghayo, ang ating ibabahita, ang ating pong i-share sa mga tao,
ay walang iba kundi ang good news. Ano po ang good news? Ito po yung alam po natin sa lahat sa John chapter 3 verse 16. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung pag-ibig, for God so love, hindi po yan pagmamahal. Iba po ang salitang pagmamahal sa salitang pag-ibig. Okay? Kasi kung pag-ibig, ito po ay may malalim na hulugan. Ito po yung tinatawag nating agape love. Na yung pag-ibig ng Diyos ay kanyang ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa ikaliligtas ng maraming tao. Ano po ang pinaka-main point dito sa John 3:16? Na meron po tayong tagapagligtas. Na meron po magliligtas sa atin. Na meron po tayong pag-asa sapagkat si Jesus ang siyang nagligtas sa atin. Ang sabi po natin sa Peter chapter 3 verse 9, the Lord is patient. Okay? Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay dumating po sa pagsisisi. Ito po yung foundation ng ating pong evangelism. Na sa ating pong paghayo, ang pagtingin po natin sa mga tao, lahat po sila ay nalulunod. Lahat po sila ay parang tupa na wala po silang pastor. Pakalat-kalat sila at kinakailangan po silang ipunin sa isang kawan. Kaya samantalang nakikita po natin ang kailang kalagayan na parang sila ay nalulunod. Ito po ang opportunity, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo po ay gumawa sa gawain ng Diyos. Ang example po dito mga kapatid ay wala iba si Jesus. Ang ating po pang Jesus, siya ang modelo ng ating pong evangelism. Ano yung pong ginawa ng ating Panginoon? Kung ating pong titignan po doon sa John chapter 4, kinausap ni Jesus ang isang babaeng Samaritana. Pagkatapos ng ilang mga pag-uusap, dahil kaya ng isang Samaritana at siya'y nagdala ng maraming mga tao patungo kay Jesus. Ganon din po ang ginawa ng ating po Panginoon. Siya ay nagturo ng mabuting pabalita doon sa Luke chapter 15. Sa Luke chapter 15, meron pong tatlong nawawala doon. Ang nawawalang the lost coin, the lost sheep, and the lost man. Pare-pareho po ang kanilang kaso, bagaman iba-iba yung kanilang pong mga kalalagayan. Datapwat ang pinakabuod ng tatlong nawawala ay sagipin. Hanapin, in-nurture, at tulungan po silang makabalik sa lagyan ng ating pong Panginoon. So tulad po ng mga bagay pong ito, mga kapatid, tayo po ay ini-encourage ng ating Panginoon na gawin po natin ang tulad na kanyang ginagawa. Sapagkat tayo po ay mga lifeguard, ang panawagan sa bawat sa atin ay magmasid. Pagmasdan po natin ang ating pong kapaligiran. Tingnan po natin ang ating paligid. Tingnan po natin ang ating pamilya. Tingnan po natin yung ating kapitbahay. Tingnan po natin yung ating mga tinuturuan sa paaralan. Tingnan po natin yung ating pong mga nakakasalamuha. Kumusta ang kanyang kalagayan. Kung ako ay isang lifeguard, at nakikita ko na sila ay nalulunod, tatanong ko ba sa aking sarili, responsibilidad ko ba na tulungan kita? Ito ang karamihan at natulungan ng iba. Tungkulin ko ba na tulungan kita? Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, tunay po na ito ay aking pong tungkulin sapagkat ating pong tingnan si Enoch kasi si Cain. Nung siya'y hinanapan ng Panginoon, Cain, nasaan si Abel? Ano ang tanong ni Cain? Ano sagot ni Cain? Ano sagot ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba? Tagapangalaga ba ako ng kapatid ko? Kung itatanong po ng Diyos sa atin, kapatid, anak, nasaan na ang iyong kapitbahay?
Nasaan ang iyong anak na yun? Nasaan ang iyong pamangkin? Nasaan ang iyong asawa? Nasaan na ang iyong mga kaibigan? Itatanong ba natin sa Diyos? Am I Lord? My brother, sister? Minsan tayo ay nagtatanong sa Diyos. Pero isa lang ang sagot ng Diyos sa katanungan ni Cain. Yes. We are our brother's keeper. Parang katulad mo ng isang Samaritano. Yung isang Samaritano, doon meron ng Diyos ang isang attorney, ang isang may kalaman sa kautusan. Sapagkat nagtanong sa Panginoon, sino ba ang aking kapwa? Noong nagkwento ang Diyos tungkol sa mabuting Samaritano, ay nabanggit niya itong pinagdaanan niya. At sa huling bahagi, ay kinala ng Samaritano ang lalaki doon sa bahay panuluyan. Doon ginamot. Ang ating pong kalagayan, mga kapatid, ay katulad ng bahay ng yung innkeeper. Bakit po yung innkeeper? Minsan nagtatanong tayo, bakit innkeeper? May Good Samaritan naman. Pero sa akin po, tayo po ay katulad ng innkeeper. Bakit po? Ang Good Samaritan, nagdala siya ng pasyente doon sa innkeeper. Pero sino nag-alala? Pagkatapos na umalis ng Good Samaritan, sino ang nag-alala sa pasyente? Sino ang nagpakain? Sino ang tumulong sa kanya? Sino ang naggamot ng sugat? Hindi ba ang innkeeper? Bagaman may bayad na lang. Natapos natin tingnan yung bayad. Kundi ang tungkulin natin bilang mamayan na kapag mayroong isang taong nasugatan, mayroong isang taong nalulunod, naano tayo, handa ang ating siguan upang tulungan natin ang isang taong nakaranas ng mga kahirapan. So mga kapatid, tayo po ay mga lifeguard. Ito po ang tungkulin natin. Ipakita natin sa mga tao yung ating pong yung kahabagan ng Diyos. Sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At ang Diyos po ay patient. Okay? The Lord is patient. Maraming mga tao ang siyang namumuhay sa kanilang pansarili lamang. Nais ng Diyos na ibalikas. Nais ng Diyos na ang lahat ng tayo dumating sa mabuting kaligtasan. Pero ang Diyos ay nag-aantay lang sa kanila na sila ay nanumali. Natapwat ang sabi nga sa mga kasulatan, paano malalaman ng mga tao na merong mabuting balita kung walang maghahasik? Paano malaman ng mga tao na meron palang Diyos kung walang magsasabi? At tayo po yun, na tinatawagan ng Diyos, na tayo ang gagamitin ng Diyos upang ipabatid natin sa kanila na merong Kristo, merong Diyos na umibig sa atin ng higit na sa pamagitan ng ating pong pagkilala sa Kanya ay tatanggap tayo ng pagpapala ng kaligtasan. Alam niyo po, medyo mahirap po na pakisangkot sa gawain ng Panginoon. Mahirap. May mga challenges. At yung mga challenges po ay hindi po yan maalis, mga kapatid. Halimbawa po yan ay si Sir Hudson Taylor. Si Father Hudson Taylor, siya po ay isang missionary noong 1800s. Mayaman po siya. Pero kanyang iniwan ang lahat ng kanyang kayamanan para lamang siya makapag-missionary doon sa China. Alam niyo kung si Hudson Taylor, sa kabila po ng mga panganin, pagtatangin, at maraming mga problema na kanya pong kinaharap, ay nanatili po siyang tapat na paglilingkod sa Diyos. Yung mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay kanyang napanagumpayan. At tinan po natin ngayon, kumusta po ang China ngayon? Sa China, mga kapatid, ay milyong-milyong mga Kristiyano ang siyang tumanggap kay Kristo na nag-udak, mga kapatid, sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya po, ang kwentong ito
ni Hudson Taylor ay nagpapakita na inakala po natin pahalagahan na ating pong dalhin ang mabuting papalitan ng Ebanghelyo sa lahat ng mga. Ang sabi nga ng ilan, ako ay nasa Batangas. Ang sabi nga kapag meron pong nakasign doon sa Tindoy, ang sabi ay, napakahirap naman mga dito sa Batangas. Ay, ang Batangas ay Catholic. Ano yan? Pero napakahirap, napakabato. Yung term na galitang, napakabato ang pinapapasukin ng Ebanghelyo. Napakahirap. Ay, kung kahirap mga kapatid talaga mahirap. Ay, kung dito sa Laguna, ito ang pinagmulan ng Roman Catholicism. Mas mahirap kung sa Batangas. Datapwat, sa pagtitiwala sa Panginoon, yung tinatawag natin mabato, sa pagtitiwala sa Panginoon, ito'y baliwala sa Diyos. Sapagkat kung ang isang mananampalataya, ang isang manggagawa ay nagtitiwala sa kakayanan ng ating Panginoon, yung mga challenges na ating pagdaraanan ay kayang ibahin ng Diyos. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung tayo ay merong sapat na pananampalataya, katulad ng bukid ng mustasa, ay kaya nating pakurong o kaya nating ipalipatin ang bundok sa kanyang kalagyan patungo sa isang lugar. Hindi ko literal na kayo mga kapatid. Kundi pinapakita ng Diyos sa atin na yung ating panampalataya, makikita po natin ang kahangahangang gawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag meron po tayo mga panampalataya, ang iniisip natin impossible ay posible sa ating Panginoon. Yan din po natin. Hindi po madali ang mangaral. Hindi po madali. Maraming mga challenges ang darating sa atin. Datapwat, ating pong tatandaan na sa ating pong iglesia, dito po nakapokus ang ating pong layunin. Dito po nakapokus ang ating pong mission. Na ito pong i-recall sa bawat niya sa atin ang mission ng ating pong iglesia. Ano po yun? The mission of the Seventh-day Adventist Church is to what? To call. Huwag natin kakalitaan. Ito po yung mission natin. To call. Ang alin? All people. Dahil pong gagawin? To become disciples of Jesus Christ. Hindi lamang po tayo mananawagan. Kundi, kasama po ito, to proclaim, ating ipahayag ang alin, ang walang hanggang pabalita, embraced in the three angels' messages of Revelation chapter 14, and, mga kapatid, to prepare the whole world for Christ's soon return. Huwag po tayong mawawala sa focus. Mga kapatid, huwag po tayong mawawala sa focus. Kung bakit ang ating pong General Conference ay naglunsad ng ng mission refocus sapagkat na-out-of-focus po tayo. Ito po yung ating pong focus. Huwag po natin kakalitaan ng ating pong iglesia ay may mahalagang tungkulin. Ngayon, sapagkat hindi po madali ang pangarap, dumaraan po tayo sa maraming mga obstacles. Dumaraan po tayo sa maraming mga sunod na problema. Natapwa, huwag natin kakalitaan sa bawat problema, sa bawat suliranin, sa bawat challenge, obstacles, ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng kapangyarihan na ating pong kapigil. Tingnan po natin ito. Fear of rejection. Meron po ba tayo dito? Yes. Si Peter, isa sa closest disciple ni Jesus, kanyang denied ang Diyos 3 times out of fear. Diba? Si Peter, kumantalang siya ay kasama ng iba, sa sobrang lamig ay nakipaghalubilo doon sa marami at nagpapainit. Na-recognize siya. Hindi ba ikaw, isa sa mga disciples si Jesus? Anong sagot niya? No! Hindi ako yun! Hindi ako yun! At siya'y kumalis. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 times dyan, deny ang Diyos out of fear. At tayo mga kapatid, hindi lang si Peter ang nakakaranas niya. Tayo nakakaranas dyan.
Fear of rejection. Pag tayo pumunta sa mga bahay-bahay, magdadala tayo ng BOP, meron tayong dalang Bible, minsan ay pinagsasarahan na tayo ng pintuan. O kaya sabihin sa atin ay, sorry, next time, iba na lang. Sa ibang panahon na lang, na kapag narinig natin yung ganong salita, nasasaktan tayo sa ating damdamin. At dahil po doon, sasabihin natin na, ayaw ko na makisangkot sa paglilingkod. Sapagkat napakahirap pa na mangarap. Pero mga kapatid, kung ating titingnan sa kalagayan ni Peter, na-overcome niya yung fear of rejection. Na-overcome niya. Kaya after ng Pentecost, sapagkat siya'y nagpagamit sa ating Panginoon, siya'y puspos ng Banal Espiritu sa ayon sa kanyang panampalataya. Sa isang pangaral ni Peter ay merong 3,000 people ang naligtas sa pamagitan ng kanyang pangaral at patutuo ng tungkol kay Jesus. Amen? Mga kapatid, gayahin po natin si Peter. Bagaman meron po tayong fear of rejection, pero kay Peter ay pwede po natin ito ma-overcome. Pangalawa, feeling ill-equipped. Pag kinamdam natin, hindi ako na namabagay dyan. Hindi ako karapat-dapat dyan. Hindi naman ako pastor. Hindi naman ako elder. Hindi naman ako layman. Hindi naman ako magaling sa Bible study. Wala akong alam tungkol sa Bible. Pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat. Tingnan po natin si Moses. Na si Moses, mga kapatid, ay tawagan ng Panginoon upang pangasiwaan ang Exodus. Okay? Nung siya'y inutusan ng pagpumunta doon sa Egypt upang kausapin ang Pharaoh, natatakot siya. Panginoon, wala naman akong bibig. Wala akong bibig. Ang sabi niya, hindi ako magaling sa pagsasalita. Wala akong yan. Ang Diyos sabi na nahimik? No. Ano ang sabi ng Panginoon? I will help you speak and will teach you what to say. Ang Panginoon po natin, mga kapatid, ay pinanggagalingan ng lahat ng resources. Kung tayo po'y katulad ni Moses, marami po tayo mga tinatawag na pagkaalinlangan, o marami tayo mga excuses, na hindi lamang tayo makibahagi sa gawain ng paglilingkod, pero ang Diyos ay nagtuturo sa atin, I will give you. Okay? I will give you. Sabi ng Panginoon, I will help you. Speak and will teach you what to say. Kaya mga kapatid, tulad na bawat sa akin, kung tayo ay sinasabi at hindi tayo karapat-dapat, pero kapag tayo po ay magtitiwala sa banal na Espiritu, tuturuan niya tayo. At tutulungan niya tayo na tayo ay maging instrumento para sa pagsulong ng kanyang pananawagan. Naging hadyan ba kaya Moses ang kanyang pagiging tahimik? No. Hindi po. Kundi kahit man tayo, sa tingin natin hindi tayo qualified, wala tayong anong kakayanan, pero kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Kapag nagpagamit tayo, tutulungan ka ng Diyos upang sumulong ang kanyang banal na gawain. And lack of opportunity. Napakabisi natin. Napakabisi natin sa ating gawain. May kanya-kanya tayong mga business. May kanya-kanya tayong mga tungkulin. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad sa gobyerno. Kaya sabi natin, napakahirap pagkaroon ng opportunity upang makapaglingkod. Pero mga kapatid, tinanong natin si Philip. Si Philip ay inutusan ng Panginoon, pumunta ka doon, katakbuin mo yung isang yono ko. Sapagkat siya'y nagbabasa ng salita ng Diyos, ay hindi niya maunawaan. So pumunta naman itong si Philip. At doon kanyang makita, ay nagkaroon siya ng opportunity
upang ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, the same with Philip. Si Philip, kung para sa kanya ay wala siyang panahon, walang opportunity para sa kanya. Ipanalangin po natin mga kapatid na tayo po'y gamitin ng Panginoon. Ano po yung opportunity? Hindi na po kinakailangan na pumunta pa tayo sa malayong mga lugar upang tayo mangaral. Nagaling pa sa Amerika ay pupunta sa Pilipinas para mangaral. O pupunta tayo sa iba't ibang mga lugar upang tayo mangaral. Pwede po tayo mangaral kahit sa ating lugar, sa kasalukuyan. Kung saan ka nagtatrabaho, hindi po kalahanin, doon ka inilagay ng Diyos upang ikaw ay mangaral. Yan ba ay online? Online na business? Yan man ay face-to-face? Ikaw man ay nagtatrabaho, nagtuturo? Ito lang fit. Ako po'y nagtuturo noon sa office. Ako po'y nasa Pinoy. Kapag ako'y nagtuturo, dinagdagan ko ng IFF. Integration of Faith and Learning. Para, hindi lang sila matututo sa gawain araw-araw. Kundi, merong spiritual application tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ba may government worker? Doon sa iyong katrabaho, doon sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ba'y tindera? At sabi ko, wala akong panahon upang ako'y mangaral. Gamitin mo ang resources na meron ka. Yung tuyo na iyong pinapangbili, yung binibenta. Sa halip na ito'y iyong ibenta lang, ilagay sa plastic, at gamitin ang mga Manila bulletin ng mga dyaryo, gamitin natin ang ating burrito bilang siyang pangbalot. At mayroong isang kwento tungkol dyan, mga kapatid. Na isang araw, yung isang lalaki ay bumili doon sa tindahan. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, yung kanyang biniling tuyo, yung balot ay tungkol sa sabat. Binasa niya, na-curious siya yung sabat, binasa niya ang sabat. At hindi siya pinatahimik ng kanyang binasa. Sa kanyang pagtulog ay kanyang iniisip ano ba yung sabat. Nag-research siya tungkol sa sabat. At hanggang kanyang matagpuan ang Seventh-day Adventist Church. Makalipas sa ilang mga panahon, binalikan niya yung tendera. Nandun pa rin. Sabi niya, Ali, ako ba'y nasandaan mo? Sabi ng Ali, sa kanan, sabi dahil bumili sa akin, tutoy, hindi na kita maalala. Sabi ng lalaki, opo, hindi niya mo maalala. Pero, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat ang inyong tinitindang tulong. Ang balot ay tungkol sa sabat, dito'y ating mabasa, ay naunawaan ko ang salita ng Diyos. At ngayon, ako yung isa ng mga kapatid, maraming opportunity tayo pwede makakalitin. Hindi lang sa pagbabasa, hindi lang po sa ating pong pwede bahagi sa pangalan. Maraming pagkakataon na pwede po tayong makibahagi. Minsan po yung isang barbero, samantalang siya ay nagugupit sa kanyang customer, ay kanyang sinasabi, alam ba kapatid, alam ba ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Nag-share siya. Kapag siya nagugupit-gupit. Kung tayo naglalaba, yung ating kasama sa paglalaba, i-share natin ang salita ng Diyos. Tayo pa'y nag-uusap, nagmamarites. Sabi natin, marites, mare, ito ang latest tungkol sa kabutihan ng Diyos. Maraming paraan upang tayo po'y magkaroon ng opportunity na gawin ang bahagi ng ating Panginoon. Kaya yung lang opportunity, yan ay bibigyan ng Diyos ng karapatang kasagutan sang-ayon sa kanyang pangangailangan. Dapat meron pang isa, mga kapatid, na pinakamainam at pinaka-epektibo sa lahat. At ito yung tinatawag natin, the power of testimony. Hindi ka maalam ng 28 fundamental belief. Hindi ka marunong sa Bible study. Datapwat sabihin mo lang sa iyong kapwa, ito ang aking karanasan kung bakit ako nabago.
kung bakit ako narito. Ito ang kwento ng aking buhay. Sabi mo lang sa kanya. At kapag kanyang nakita ang kahanga-hangang gawa ng Diyos sa iyong buhay, katulad ni Apostol Pablo sa kanyang pagkahikayat, maraming mga tao ang susunod at tatalima sa salita ng ating Panginoon. Kita po natin sa Apostol, hindi madali ang kanyang pinadaan. Ang sabi niya nga pagkatapos ng kanyang conversion buhay sa Damasco, at siya'y pinagaling at binigyan muli ng kanyang mata. Malinaw na paningin. Nangangamba siya. Nang sabi niya ay, ako'y nangangamba na baka hindi ako pakinggan ng mga tao. Bakit? Sapagkat ako isang mamamatay tao. Pero kung ginawa niya Apostol Pablo, mga kapatid, hindi naging hadlang sa kanya, kundi kanyang ipinakita sa tao ang kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ng patutuo ng testimony sa ginawa ng Diyos mula sa isang mamatay tao patungo sa isang kamangaran. Kapag ito ang nakita ng mga tao, babaguhin ng Diyos ang buhay ng mga tao na makakarinig ng iyong kwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid, ang tatlo pong ito ay mga common hindrances. Datapwat, palagi mayroong opportunity na ibinibigay ang Diyos para sa bawat yes atin. At samantalang tayo po'y makikibahagi sa Harvest 2025, isa sa mabuting epektibo ng paglilingkod ay ang sabi ni Mrs. White sa Ministry of Healing, page 140. Ano bang sabi? Christ method alone. Ito lang. Christ method alone. Sapat na ito na maging successful, mga kapatid, ang ating paghayo at ang ating pong pag-abot sa mga tao. Bakit? Ano bang ginawa ni Jesus? The Savior lived with men. Yung pakikipaghalubilo, kung siya'y nagalaba, hindi mo naman ka. Kung siya ay nagawalis, naman mo sa pag-awalis. Kung siya naguluto, ay hindi mo lang masarap na ulam. At kayo magkakaintindi na. Siya naman sa kanin, ay di, gulong natin sa pagkalan. Kung siya'y mali sa basketball, makipaglaro tayo. Nakikipag-bigay sa mga tao. As one who desire the good. He showed his sympathy. Nakita niya yung kanyang kalagayan. Siya'y nakipagsimpatya. Ano pa? Minister to their needs. Ano ba ang kanilang pangailangan? Ibinibigay ang kanilang pangailangan and won their confidence. Pag nakita na po natin yung kanilang trust, ipinagkatiwala ang kanyang tiwala sa atin. Saka pa lamang po mga kapatid, na sila'y atin pong aakayin patungo sa ating Panginoon. Marami naman po mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti. Sapagkat, bagaman tayo po ay naharap sa matinding hamon ng pamaran at maraming mga challenges, pero hindi po ng Diyos hinayaan na tayo po'y kakalo na wala tayong baon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat, sa ating pong conclusion, okay? Jesus commands to go and make disciples. Hindi lang po ito para sa mga pastor. Hindi lang po para sa mga missionary. Kundi ito ay para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, how can we respond? Number 1, pray. Manalangin po tayo. Pray for our heart for the lost and opportunities to share. Ipanalangin natin, hanapin natin mga kapatid. Pangalawa, prepare sa ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating sarili na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ihanda po natin yung ating mabuti mga testimony sa ating pagkikapusap sa ating mga kaibigan. And proclaim boldly na tayo po mga kapatid ay magtiwala sa Diyos na tayo ay kanyang gagamitin. At sa ating pong paghalo, ating pong aalalahanin ang pangako ng Diyos. Sa verse 20, ang sayo dyan sa atin, and behold, I am
with you always. Hanggang kailan po? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Asahan po natin na sa ating pong paghayo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa iyong gawain. Sa iyong paghayo, asahan natin na ang tulong ng Diyos ay palaging araw. Asahan po natin na ang Diyos ay kasama po natin sa ating gawain ng pag-ibig. Sapagkat siya'y nangako, I will be with you always. Mga kapatid ko, ang aking dalangin sa umagang ito, sa ating pong paglilingkod, humayo tayo ng may kapayapaan. Humayo tayo na ating pong daladala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humayo tayo na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Humayo tayo na may sapat na panampalataya na tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng lahat ng ating pangailangan upang ang kanyang gawain ipinagkaloob sa atin ay maging matagumpay. Ito nga ang dalangin sa pangalan ng Diyos.